Good morning mga ka-chupa! Today, maaga tayong magbe-breakfast. Hindi ko alam kung maaga pa sa inyo, pero alas 10 na ng umaga rito. At dito ako magbe-breakfast sa aking sa garden. Papakita ko sa inyo yung aming garden. Kahapon kasi naglinis kami. Kita ko sa inyo yung aking table. Ayan ang aking table. Pinagtsatsagaan kong table kasi sayang wala pa kami pambiling ganito sira kasi yung ganito, pero nagagamit pa naman. So ito ang aking breakfast, strawberry at saka mainit na tubig, at ito ang aking garden. Wow! Medyo magandang panahon for today's video. Ang ganda dito sa Amerika, walang usok ng mga sasakyan, hindi polluted. Para siya talagang Switzerland. Yung dami mo makikitang damo. Ay talaga ang gaganda. Mga bahay, mga ganda, tahimik, friendly neighbor. Buti nga dito sa aming lugar, wala masyadong mga kambing, baka. Kasi pag nasa mga bundok-bundok ka na, ayan, marami na mga mga baka. Amoy mo na talaga yung mga ng mga baka. Pero dito sa amin nakatira kasi kami sa malapit sa lake. Pero hindi mismo yung lake, malapit lang kami sa lake. Pero hindi front namin yung lake kasi pagka kumuha ka ng bahay doon, ay naku na, milyon aabutin. So ito ang aking breakfast. Ang ganda ng weather for today's video. Alam mo, plano ko sana bumili ng maliit na na table ba. Ilalagay ko sa gitna ng aming para pagka gusto kong kumain sa labas, dito ko kakain. Kasama ko asawa ko tuwing Sabado at Linggo. Kaya lang may pasok siya na Sabado Linggo naman kami sisimba. So parang wala kaming panahon ang oras lang namin together is tuwing matutulog na. Ayun, parang wala talaga siyang pahinga. So gusto ko sana bumili ng nung lamesa ba, ang araw-araw, di ba? Ang lamig kasi sa loob ng bahay. Ewan ko ba, nakapatay naman yung aircon pero malamig pa rin. So kain po tayo ng strawberry. Ito ang aking breakfast. Pumasok na ang aking asawa, so mag-isa na naman ako rito sa aming bahay. Alam mo dahil 5 months na ako dito sa United States. Pero yung mga kapitbahay namin, hindi ko pa rin sila ka-close. Nagkakitaan kami, pero madalang lang. Kahapon nilinis ko yung garden namin. Nakita ko yung isa kong kapitbahay dito. Mong na babae, matanda na. Alam mo, pag nagkikita-kita kami, nagngingitian lang kami, nagaganunan lang kami. Pero yung usap ba, yung friendly, wala. Kaya nga sabi ko sana makahanap ako ng Pinoy na malapit lang dito sa bahay namin, para punta-puntahan ko or punta-punta siya rito sa bahay namin. Kasi for sure, mabuboring din yun. Totoo sa mga manonood kong vlog, kung may mga kakilala kayong Pinoy dito sa Wisconsin na malapit nakatira sa Manitowoc, alam mo for sure, pag new ka lang dito, bagong salta, boring ka talaga. Sobrang boring. Parang sa tingin ko, ang Amerika maganda lang to sa magre-retired ka na, yung age mo 50 to 60. Maganda dito. Pero ang age ko kasi parang pag dun pa ako sa may parang nandun pa ako sa gusto ko yung masaya, maraming ilaw. Lalo na pag gabi dito, madilim dito. Walang ilaw. Makikita mo lang yung ilaw sa street light. Pero yung ilaw ba ng mga kapitbahay, wala. Sarado, patay. Itong mga to, kasi ko siya, tinanggal ko yung ganito niya. Di ba minsan may mga buto-buto rin yan. Itatapon ko dun sa aking garden para pagka lumamig-lamig,
Eh, ang feel ko, ang strawberry, maano lang to sa mga malalamig na lugar. Dito sa Amerika, medyo malamig din naman. So, itatanim ko yung strawberry. So, ito yung buhay namin sa Amerika. Malungkot, tahimik. Pero ano pa rin yung peace of mind. Kasi nasa Maynila ako, parang lagi mong maririnig yung ano na sasakyan, busok, yung mga sasakyan, yung traffic, yung daming tao. Pero andun pa rin kasi, iba pa rin, totoo, ang daming nagsasabi, iba ang saya sa Philippines. Masaya dito, grabe. Masaya dito pag kasama-sama lang kayo or may event. Pero yung simple life na minsan nga napapatanong ko sa sarili ko, ano naman kaya gagawin ko sa buhay ko? Wala na akong magawa rito. Parang ano na ako, parang di mo na alam ang gagawin mo dahil sa wala ka naman laging ginagawa. Parang nakakamiss din talaga magtrabaho. Minsan nga naiisip ko kung ayaw naman kasi ng asawa ko tumira sa Philippines eh. Minsan lagi kong nga ipapaisip, ano kaya kung doon na lang kaya kami tumira. Minsan napapaisip din ako yan eh. Kaya lang kasi ang hirap din para sa asawa ko. Siyempre pagka nakikita ko ang asawa ko malungkot, tapos di ko alam kung paano ko siya pasayahin. Siyempre namimiss din niya yung ano niya, yung country niya na kanalakihan. Kasi ang isang tao, pagka pinunta mo yan sa ibang lugar, talagang ano din sila, nadidepress din sila. Kaya ako talaga na pilit kong hinahandle yung culture dito. Kasi yung culture dito, parang unang-una, hindi usang almusal sa kanila. Hindi talaga, totoo. Alam mo, nung malingat-lingat ka ngayon, nagulat siya. Kakapunta ko lang dito. Nagsasangag ako ng kanin, hotdog, itlog. Alam mo yung karaniwang breakfast sa Philippines, 'di ba? Ayan, sabi niya, bakit ka nagluluto ang aga-aga? Sabi niya. Eh, nagigising ako nung time na yan. Kasi unang punta ko rito, hindi pa ako sanay sa oras ba? Hindi pa ako nakakatulog. Hindi pa ako nakakapag-adjust. Eh, ngayon, 5 months na ako. Parang medyo nakaka-adjust na. Kahit kaunti. Andun pa rin yung may nakakapayat. Andun pa rin yung ano, yung culture dati na magsangag ng kanin. Alam mo dahil yung nagsangag ako, parang lahat sila hindi kumain. Alam mo, hindi kasi sila sanay sa breakfast. Ang breakfast lang nila ewan ko, ganito siguro yung culture dito sa Amerika. Kahit Asia ng asawa ko, yung culture nila, parang na-adapt na nila yung American Emirate. Hindi sila mahilig mag-almusal. Kung mag-almusal man cereal. Naku, sabi ko, mabubusog ka ba dyan? Ganyan. Ala, dahil malingat-lingat ka, 3 months na ako rito. Parang nangyayari na rin sa akin yung mga ganong ginagawa nila. Totoo yan. Kaya sabi ko, ano kaya kung hindi na ako mag-almusal? Kasi ang aking asawa, hindi sila nakain 3 times a day. Nakain lang sila pag gutom lang sila. Yun lang. Pero pagka hindi naman sila nakakaramdam ng gutom, hindi sila nakakain. Sabi ko, gano'n na lang kaya gawin ko. Kasi ako, di ba sa culture natin, 3 times a day dapat kumain. Hindi rin pala. Mali pala ako. Sabi ng asawa ko, syempre ang asawa ko edad niyang ganon. Sana nga wala pang maintenance, no? Sana walang maintenance. Kasi ang asawa ko, hindi naman siya nabisyo, hindi nagyosi, nag-inom ng alak, hindi nagpupuyat. Wala, ano lang talaga, normal na tao lang. Ang kinababaliwan lang ng asawa ko, yung Super Mario, yung play ba sa video games. Yun. Dito sa aming bahay. Yun lang naman ang niya. So, hinahayaan ko na siya doon maglaro kaysa kung ano paglaruin, di ba? Sabi ko nga, buti na lang ayun yung naging bisyo niya kasi pero kung maglaro lang naman siya mga 2 hours, wala na siyang ginagawa. Wala akong ginagawa, nanonood lang din ako sa kanya. Pero yung tag dito,
yung kabaliwan ba na isang buong maghapon naglaro ng doon mapaparaning ako, mag-aaway talaga kami. Pero yung laro lang naman niya is 2 hours 3 hours, mga ganyan lang. Hinahayaan ko na kasi lagi kong naiisip yung mga iba nga adik na adik sa yosi, adik na adik sa alak, adik na adik sa mga pambababae, diba? Hindi na nila makontrol. So thank God pa rin ako kasi ganyan lang ambisyon ng asawa ko. Diba? Ang asawa ko, hindi sila nakain talaga ng breakfast. Ewan ko bakit ganun. Sabi ko nga, ba't di kayo nakain ng breakfast? Dapat nga mas marami kayong kainin umaga kaysa sa gabi. Sa gabi kasi nakain sila mga 8 ng gabi, ang tulog alas 10. Sabi ko, pwede bang kumain tayo ng alas 6 ng gabi para yung kinain mo ng alas 6 ng gabi, kahit marami kang kinain, madadigest ng katawan mo kahit hanggang alas 10. Kasi di ba may kasabihan tayo na pagkakatas mo kumain, bawal ka matulog. Kasi parang hindi madadigest ng katawan mo ng maayos yung kinain mo. Parang doon ka tataba ng tataba. So, ang nangyari, ang usapan namin, sige, kahit hindi ka kumain ng almusal, kasi lagi nilang ang kinakain. Minsan kumakain na sila 11 to 12 or 1, mga ganun. Hindi talaga nila kasalaw yung almusal. Wala sila dito na na 3 times a day dapat kumain. Hindi nila kasabihan yung sa atin lang ng mga Pilipino. Dito, pagka nagutom ka, kakakain. Yun lang yun. Pero wala sila yung 3 times a day dapat ka kumain. Kaya sabi ko parang na-adapt ko na yung nila, yung culture nila na pagka gugutom ka lang, doon ka kumain. Pero sabi ko nga sa kanila, kailangan may limit ka. Dapat bago mag alas 6, tapos ka na kumain. Kasi minsan, alam mo, ang nila, minsan nga, bago matulog, kumakain sila ng mga noodles. Sabi ko, mali. Sabi ko, hindi. Ako kasi Pinay, diba? Mahilig tayong magluto ng mga gulay. Hindi rin sila nakain ng gulay na may mga panakbet. Oo, dahil kahapon, kailan ba yung isang araw nagluto ko ng pinakbet, sinigang, kare-kare. Hindi nila kinain dahil. Alam mo, kumain ako. Sabi ko, wala akong magagawa, bahala kayo. Kung ayaw nyo kumain, bahala kayo magutom. Kasi kung lagi silang kakain ng mga noodles, American food, pizza, hamburger, fries, hindi ako kakain. Sabi ko nga, bakit ganyan lagi ang kinakain nyo? Kasi yung mga ganong foods, mabilis ng katawan na parang mabilis lumumot ba yung katawan mo, magkaroon ng mga kulubot-kulubot yung mukha mo. Kaya yung mga American mabilis tumanda kasi ayun lagi ang kinakain. To yan. Mangulat-ngulat ka. Nakaalala ko yung bago pa ako sa dating site. May nakachat akong foreigner. Afam siya. Caucasian. Tinanong ko anong age niya. Pero ang buhok niya puti puti na may mga na siya dito. May mga wrinkles na. Sabi niya sa akin 35. Sabi ko ganyan itsura mo para ka ng 70 or 60 mag-70. Sabi ko, ba't ganyan itsura niya? Sabi ko, parang kaya siguro naisip-isip ko, kaya siguro ang mga Asian matagal tumanda kasi yung mga kinakain natin puro galing lupa, yung puro gulay tapos yung minsan lang magsahog tayo ng baboy, diba? Parang konti-konti lang. Lalo sa amin, pagka nagpapakbit kami or chop suey, ang sahog lang namin is 50 pesos na baboy. Pang sahog lang. Ganyan. Dito dahil mas marami ang sahog kaysa sa gulay. Oo. So ayan, kaya parang sabi ko, maling-mali talaga ang kain ng aking asawa. Kaya sabi ko, bahala kayong magutom. Hindi ako mag-a-adjust sa inyo kasi naiinis ako sa mga ganun kaya minsan pinapaalala ko para rin sa inyo to. Lalo na yung kasama namin sa bahay, ang pamangkin niya. Hindi rin nakain ng ang favorite na kainin, hamburger, pizza. Ay lang, mga mahilig lang kainin. Fried chicken, ano pa ba?
hamburger, pizza, fries, meron pa mac and cheese, parang alam mo yung wala talaga sa wala sa magandang healthy, sabihin nagmamagaling na naman ako sabihin ayaw basta kumain ng ano gusto nila. Sa akin lang gusto kong maging healthy rin ba sila, tulad ng Filipino lifestyle ba, kasi ang American lifestyle, sabihin na natin hindi sila nag-almusal, makain lang sila pagkagutom, pero ang kinakain naman nila ay todo ang kalalaking beef. Totoo yun. Yung yung hamburger puno ng beef, kukunti lang ang gulay, tapos puno pa ng ketchup. Ayun pa yung yung masama, yung ketchup. Naku, ang dami-dami sugar niyan. Totoo. Kaya yung ng asawa ko, sabi ko magpapayat para pag nagpapayat siya, parang porsigido rin ako magpapayat, para pag nakikita ko siyang payat, magpapayat din ba ako? Yung parang ganun. Sabi ko nga, pinakamagaling kang coach. Kasi sa akin, check niya yung mga kinakain ko kung may sugar or dairy, ganyan. Sabi ko, kung magaling kang coach, gagawin mo rin tas sarili mo, hindi yung tuturo-turo ka, magdadala, ano ka sa akin ng wag mo kainin to, wag mo kainin yan, pero ikaw kumakain ng ganyan. Dapat rin, same din, no? Para ma-encourage mo ko na hindi ako kumain ng mga ganon, di ba? Di ba? Tama naman, di ba? Pero guys, no, lagi ko kasi sinasabi, pag tinatawagan ko yung nanay ko, isa pa yung nanay ko, sabi ko, ma, kung wala ka namang ginagawa dyan, kasi nag-aalaga na naman siya ng aso, ng bahay, pinagbabantay siya ng boss niya. Sabi ko, ma, kung wala ka namang gagawin, kahit gumising ka ng alas 10, okay lang Kasi di ba pagka sa atin, ang nanay ko kasi nung bata kami, parang pinalaki niya kami na alas 6 bago sumikat ang araw, gumising ka na. Yung ganun, di ba? Totoo yan. Hindi pala dapat yan. Pero siguro pagka mahirap ka, kasi mahirap kami nung bata kami, sabi niya sa akin, pagka bago sumikat ang araw, gumising ka na. Kasi pag huli kang nagigising, wala kang nagagawa. Ganyan. Sabi ko nga, ganyan kami pinalaki ng nanay ko. Kaya parang nadala ko siya dito. Pero nung tumira na ako dito ng mga ilang buwan, parang na-adapt ko naman na yung American style. Pero hindi naman ako lagi nakain ng pizza, burger, ganyan. Sa habang nag-burger kami, sinelebrate namin yung ng kanyang pamangkin dahil nga sa trabaho. Baga, tinreat kami ng asawa ko. Sabi niya kasi sa kanyang pamangkin, pagka may nagagawa kang maganda, ititreat kita. Parang ganyan. So, tinreat niya kami sa Five Guys. Yung Five Guys, tag dito, puro burger. Sabi ko, kung bibili ako ng burger, wag mo lagyan ng ketchup, wag mo lagyan ng mustard. Ang lagay mo lang patty, gulay, puno ng gulay. Kaya nga sabi ko nga, minsan, pagkakakain ako ng burger, ang pipiliin ko na lang yung Subway. Yung Subway kasi ang daming gulay na kinakain, saka hindi siya beef, hindi nakalagay doon beef. Ang nakalagay doon, pinapalaman nila is roasted chicken. Tsaka yung mga healthy veggies na nakalagay doon. Sabi ko minsan, kakain na tayo, ay na lang pipiliin ko, wag kahit sa burger. Kasi parang, ang burger parang ang laki ng calories niya talaga. Isang burger 500 plus. Totoo yan. Sabi ko sa nanay ko, huwag na rin kumain ng almusal. Kung gusto niya mag-almusal, mainit na tubig na lang. Kasi ang mainit na tubig, nakakaano rin to low blood pressure, parang gano'n. Nakakaganda ng throat. Yung hindi ka laging singhot ng singhot. Yung pag may lalagay na sipon mo, sisinghotin mo. Yung nakakaano to sa lalamunan. Marami. Ang benefits ang mainit na tubig. Kaya sabi ko sa kanya, mag-aalmusal ka, mainit na tubig na lang. Sabi niya kasi, ay nagugutom ako. Siguro kasi diabetes nga, laging nagugutom. Kaya nga sabi ko sa kanya,
try mo isang araw lang. Sabi ko nga sa kanya, try mo isang araw lang na wag magkanin, kumain ng marami. Kinabukasan, ang kakainin mo kakurimpot na lang. Tapos yung kakurimpot na yun, busog ka na. Ganun lang na na experience ko. Gusto ko paganayin yung garden namin kasi parang sobrang plain. Ay, alam, wala pa kasi kaming budget. Alam mo naman yung asawa ko, naalala niyo yung vitamins na 3 years expired na. Dahil gusto pa sa akin ipatake, sabi niya. Nagano pa daw, effective pa daw, sabi niya. Ganun. Sabi ko, oy, hindi ako nakain ng na expired. Lalo na paggamot, expired. Hindi talaga. Sabi niyo na maarte or pero pagka expired talaga sa akin, hindi ko talaga kinakain. Kasi one time, pero sa mga kape, Milo expired. Yung mga dry stuff na na pwede pang ko naman, na iti-take ko naman. Pero pag gamot talaga, parang naiisip ko, ayoko i-take yung expired na gamot. Ako baka mamaya baka lumala pa lalo, di ba? Alam mo yung asawa ko, sobrang tipid. Ganyan siya. Ganyan katipid ang asawa ko. Kaya minsan natatawa ka na lang kung bakit ganyan katipid yung asawa. Hindi ko naman sasabi na napunta ko sa kuripot na tao, ganyan. Natutuwa nga ako kasi yung asawa ko magaling talagang umawak ng pera. Kasi dati nakatira sila sa Oregon. Lumipat ng California, lumipat ng Wisconsin. Siya lang ang lumipat sa Wisconsin. Pero yung magulang niya natira sa California noon, tapos lumipat naman sa Washington. Palipat-lipat sila. Siguro pa pero hindi naman nila buong state na lipatan. Palipat-lipat lang sila. Pero ang aking asawa, naisip, nung pagkadating niya dito sa Wisconsin, syempre laking siya laking city siya parang maraming tao ba. Sanay siya sa mga gulo, ganyan-ganyan. Lumaki siya doon sa California daw kasi dami daw gulo. Naging traffic, karnapan ng mga kotse, basagan ng mga kotse, magugulat ka lang, kotse mo may basag na. Gugulat ka lang yung kotse mo wala na doon sa parking. Ganun ang kinalakihan ng asawa ko. Lumipat lang naman siya dito sa Wisconsin dahil yung una niyang asawa dito nakatira. So, pagkapunta niya dito, parang na-homesick din siya kasi 26 lang yata siya noon. Time na yun. 26, 27, mga ganyan. Mga age ko rin. Sabi niya, lagi niya kung nakwento nung bago-bago pa nga lang daw siya rito. Ayaw din daw niya, parang nalulungkot siya, na-homesick siya, asan yung mga tao. Pero nung mga ilang years na daw siya, mga 3 years siguro, after niyang ma-homesick, parang nagustuhan niya rito. Kasi dito sa Wisconsin maliit lang ang cost of living. Yung gas, maliit lang, mababa lang. Yung mga pagkain dito, medyo maliit-liit lang. Mababa lang bang presyo? Yung dito, yung bahay dito, medyo maliit-liit lang din. So sabi niya, nung nasa California siya, parang ang hirap kitain yung pera. Kasi per hour nga, di ba sabi niya per hour, ang kitaan lang daw niya dati dun is $7. Time na $7 per hour. Dati pa yun yung mga bagets. Siguro wala pa ako nun. Bata pa ako nun. Nung nakatira siya dun sa California. Tapos ang mahal-mahal ng cost of living daw. Yung kumbaga parang isang araw mo yung isang araw mo kinita, parang isang araw mo lang din para sa pagkain mo, panggasolina mo. Kaya nung time na yun sa California, hindi sila nagkaroon ng bahay doon. Kumbaga parang forever silang nangupahan doon. Tapos yung dumating nga siya dito sa Wisconsin, nakapundar siya ng bahay, nakabili siya ng sasakyan, meron siya insurance na hindi siya gaano health insurance. Ang tipid ang asawa ko, buisit. Naano ako sa kasi sa America naman, kahit wala ka namang health insurance, kumbaga meron silang government na
system na free, mga ganyan, ganito, kaya lang matagal, ganyan. Meron silang ganon. Parang katulad sa Maynila, parang ganon. Kaya lang kasi dito ang health insurance, medyo mahal nga. Mahal lang yung health insurance dito. Kaya hindi siya kumuha. Pero meron siyang retirement plan, parang ganon. Meron siyang ganon. Dito siya nagkaroon ng, parang sabi niya, ayoko nang umalis dito sa Wisconsin. Parang maganda daw talaga kasi walang traffic. Ibang-iba talaga sa kinalakihan niya. Walang masyadong tao, hindi ka mangangamba na pagka yung sasakyan mo, naiwan mong bukas, hindi ka mangangambang mawala, masira, ganyan. Sa ano talaga pagka tumira ka talaga sa mga city na California, Florida, Texas, mga ganyan, yung malalaking popular na state, doon mangangamba ka kasi maraming magnanakaw daw, maraming mga tarantado, ganyan. Dito kasi wala parang nakikita ko dito sa state nila, parang matatanda ang mga nakatira. Totoo, matatanda. Bibira lang ako makikita mga bata-bata, bagets-bagets. Kasi siguro pa magbagets-bagets, gusto nila katira sila sa mga maraming tao, or alam mo yun, yung masaya ba? Kasi dito pag matanda ka na, gusto nila tahimik na lugar. Yung maririnig na nila yung ibon ng huni ng ibon, yung mga puno, ayan. Kaya sabi ko okay na rin kasi naalala ko yung minis ko nga noon na sana tumira ako sa tahimik na lugar, yung maraming puno, yung magagandang bahay. Maganda rin naman dito. Kaya lang talaga nalulungkot lang kasi ako kasi wala nga akong pamilya, malayo yung mga pamilya ko. Kaya minsan pagka namimiss ko yung pamilya ko, pumupunta ako sa Google Earth. Yung Google Earth, yung search mo, balik ka doon sa dati mong tinirahan. Minsan nga nakita ko one time nag-scroll ako. Pumunta ako dun sa dating tinira ng kuya ko, nakita ko yung pamangking ko. Alam mo yun, may mga ganong Google Earth totoo yun. Ayun yung paraan na pag namimiss ko yung lugar namin, pumunta na ako sa Google Earth. Buti nga may Google Earth na yun, noon daw wala naman daw ganyan. Ngayon, diba, pagka namimiss mo yung lugar na tinirahan mo, pupunta ka lang doon. Nakakamiss talaga. Pero masaya din naman dito, tahimik. Wala, nakakalungkot lang kasi wala nga akong pamilya. Sana may isa akong one day, sana meron akong isang subscriber na nanood ng vlog ko. Ay, BM, malapit lang kami dyan, puntahan kita. Ay, parang gano'n. Tatalon siguro talaga ako ng gano'n. Tatalon talaga ako. Ang hirap din kasi ng buhay dito sa Amerika. Tahimik nga. Ang gusto ko, ang pinaka number 1 kong wish is magkaroon nga kami ng baby, ganyan. Tapos pagtapos na petition ko yung nanay-tatay ko, unti-unti yan, parang isa-isa lang kasi sabi ni God, hindi ganun kabilis yung kaya maghintay ko. Inausap na ako ni God. Wala, mababait ng mga tao rito. Gusto ko nga sa birthday ko, yun na lang kaya gawin namin sa birthday ko. Gusto ko mag-ihaw ng yempo, chicken dito sa aming garden. Tapos dito kami kakain. Na, ano lang kaya gawin ko sa birthday ko? Masaya. Kasi minsan napunta pa kami sa napunta pa kami sa park para sabi ko, bumili na tayo ng grilling kasi mahilig ako mag-grill. Mas okay naman yung grilling kaysa prito mo kasi gagamit ka palang mantika. Meron naman kaming oven. Minsan nagagamit ko yung oven namin. Pero gusto ko talaga yung yung inihaw talaga na ng uling, charcoal. Yun ang gusto ko.
Kasi iba yung lasa niya eh, sa oven. Diba? Siguro pag may anak na kami, bibili ako ng sliding ano na yung palaro ng mga bata, sliding, yung akyatan ng mga ano, dito ko ilalagay. Tapos mag-ano, sisigaw-sigaw na naman ako na, Sweet Pea! Ganda ba yung pangalan Sweet Pea? Ganda na naman parang sweet pie, parang yun sweetie pie. Alam mo, nakuha ko yung sweet pea niyan kasi nung time na pumunta kami ng Walmart, may nakita kong flower, iba-iba kulay. Ang ganda niya talaga. Parang magbo-bloom talaga siya. Ang ganda niya. Ang ganda ng kulay niya. May pink, yellow, blue, violet. Iba-iba talaga. May white, green. Iba talaga yung kulay niya. Sabi ko, ay, ang ganda naman na ito. Sweet pea. Hindi kami nakabili. Kaya lang, hindi kami nakabili kasi medyo mahal. Nasa ano yata yun? $35. Pagka gano'n kasi yung presyo, hindi ko lang binibili. Ayun, tumatak yung sweet pea sa akin. Sabi ko, ano yung kaya pangalan natin sa anak natin? Sweet pea. Diba? So, ayun lang, guys. Medyo maganda, malinis-linis na yung aming garden. Wala yung mga kalat. Kasi lagi ko siyang nililinisan. Gusto ko nga linisin yung namin yung front garden namin doon sa unahan. Malinis naman, kaya lang wala siyang ka-design ba. Wala, plain lang. Wala siyang ibang-ibang halaman na may flowers, walang ganun. Umaga ko ano yung tumubo, doon yun na yun. Kaya sabi ko next summer na, kasi pagka inayos yun ngayon, mga ilang buwan lang tatagal nun. Tapos gagastos kami ng mahal. Sabi ko next summer na, para may gawin din ako next summer. Although summer pa rin naman ngayon. Ang summer daw kasi dito, nagtatagal ng August, September, October. Katapusan ng October. So, 3 months lang. Sabi ko, next time na lang. Pagka gusto ko yung garden ko, tumagal ng mga 5 months ba. Kasi ano lang dito, may mga araw dito na yung flowers mo hindi magbo-bloom kasi medyo mainit. Mga ibang flowers, parang natubo lang sila. Pagka medyo malamig-lamig. Ganun. Kaya sabi ko, ay, next time na lang. Diba? Ngayon wala tayong magawa, wala tayong trabaho. Ano lang tayo, sarap buhay lang na tayo for today's video. Inom-inom ng kape. Ay, hindi to kape Ito, maligam-gam na tubig. Tsaka strawberry. Masarap din naman pala ang almusal ng strawberry. Ito lagi ko ginagawa. Unang gising, kain ka ng ng fruits. Dati hate na hate ko to. Hate na hate ko to, parang hindi ko siya gusto. Kasi yung mga buto-buto niya, akala ko parang pag kinakain ko, parang naiiwan sa ipin ko. Ngayon, ayun pala yung masustansya. Sabi ko, ay, gamot din pala to sa mga picos. Yung strawberry, blueberry, lahat na may berry. Gamot din siya sa picos. So, sabi ko, ay, take ko nga tuwing umaga yung walang laman yung sikmura ko. Ito lang. Minsan nga, minsan may time. Pag lagi ako kain ng strawberry, pineapple, blueberries, blackberries, doon dumadating yung yung period ko. Ngayon parang meron akong period ngayon. Nakadaang buwan parang bumili. Ano ngayong August meron? Nauubos ko na tong strawberry. Hindi na tayo magtatapos. Maraming salamat po sa lahat. Alam mo kung ano na machika ko, no? Wala naman naiintindihan sa kwento ko. Hindi na tayo magtatapos. Later,
Hindi ko alam kung ano lulutuin. Magno-noodles na lang siguro ako pagka nagutom ako. Salamat po sa lahat na nanonood at sa mga laging nagko-comment sa video ko. Natutuwa sila sa akin. Sana pagpalain kayo ng Diyos, no? At maraming salamat din sa mga new subscriber. No, alam mo kaya nag-vlog ako. Hindi. Hindi na naman natapos, no? Sabi ko lang, kaya kasi ako nag-vlog kasi sa sobrang boring. Nakakita mo yung mga una kong vlog, hindi naman ako nagsasalita. Kaya lang dumating talaga ako dito, talagang tinamaan talaga ako ng kaboringan. Ay, nag-vlog na ako. Minsan kasi yung vlog, minsan nakakatulong din. Kahit ako, wala akong kausap dito. Parang sasalita lang ako sa camera, ganyan. Pero nakakatulong din siya, nakakaalis din siya ng stress. Tapos makita-kita mo yung video mo sa TV. Parang minsan natatawa ka na lang din. Nakakatanggal din siya ng stress, no? Tulad ko dito sa United States na isa lang, walang kalahi. Wala talaga oo, minsan kakatulong din talaga ang pag-vlog. So maraming salamat po sa lahat na nanonood at don't forget to like, subscribe our YouTube channel. Pagpalain po kayo ng Haring May Kapal.